What's up mga chismoso at mga chismosa at welcome sa isang video kung saan pasisinungalingan natin ang napakasinungaling na #1 na vlogger ni Rapi Tulfo. Patungkol ito sa copyright strike na binigay niya kay Kayo sa kanyang YouTube channel. Ang claim kasi ni Romel Yap Scammer Malapira ay YouTube daw ang nagsabi sa kanya na i-copyright strike si Kayo. So sa pagkakataong ito ay ipapakita natin ano ba ang nasa loob ng copyright matches ng YouTube. Galing mismo sa ating YouTube channel ito dahil napakarami po ang mga copyright matches sa ating mismong YouTube channel. So abangan natin yan. Pero bago yan, ito muna para meron tayong konteksto, no? Etong in-strike ko kay Bantot, hindi ako ang nag-ano niyan. YouTube ang nagsabi sa akin, sabi ng YouTube sa akin, strike mo si Bantot. Napakasinungaling. Diyan palang sinungaling na nga ang hayop na yan. Okay, ngayon, puntahan natin itong sa ating YouTube studio. Dito sa ano mismo, sa copyright matches. So ayan, at eto na nga yung page kung nasaan yung mga copyright matches sa studio. Ito yung nakikita ng mga may YouTube channel. So makikita mo dito, bakit kaya magtataka ka, no? Bakit itong si Gossip Central ay pwede niyang i-copyright itong Senate of the Philippines? Kasi ang sabi dito ay gumamit na yung Senado ng 10% sa aking video. Nagtataka ka ba kung bakit ganito yung nangyari? Pwede kong i-copyright kahit ang News 5, Everywhere, Manila Times, Badong Aratiles, SMNI Channel. So, loophole yan na aksidente kong na-discover, no? So, hindi yan ang pag-uusapan natin, kaya wag na tayong mag-deal dyan. Pero kung observant ka sa aking mga uploads, mapapansin mo yan eh. Loophole yan, loophole. So, eto. Unahin na natin itong Senate of the Philippines kasi gumamit daw sila ng 10% sa aking video. So pwede kong i-strike, pwede kong mag-ano ng takedown sa Senado, pero syempre hindi ko 'yun gagawin, hindi naman ako hilo. Alam niyo may clue si Kayo dun eh na ano, hindi daw muna niya sasabihin kasi nag-dispute siya, di ba? Pero hindi ko rin sasabihin kung anong mangyayari, alam ko 'yan. Ngayon, subukan natin. May mga options dito. Dito nagsasabi na talagang sinungaling itong #1 na vlogger ni Tulfo. So eto, makikita mo ito is view channel on YouTube. Ito namang isa ay contact channel. Ito namang isa ay request video removal. Ito namang isa ay move to archive. Dito pa lang maliwanag na hindi YouTube yung nagsasabing, hoy, i-strike mo si Kayo. Hoy, may gumamit ng video mo. I-strike mo. Hindi ganun katanga. Hindi ganun katanga talaga ang ang tawag dito, ang YouTube. Unahin na natin itong contact channel. Basag ka dito, BBK. So dito, to Senate of the Philippines, email address was hidden. Okay, from YouTube team at google.com. Pwede mong so it's required to, no? Ilalagay mo dito yung email address mo. So dito pa lang basag ka na kaagad, sinungaling ka. Hindi YouTube ang nagsabing mag-strike ka. Ikaw mismo tanga. Ha? Ang sinasabi dito, sila yung magsusulat kay Senate of the Philippines galing kay Gossip Central. So ginagamit so ang ibig sabihin nito, YouTube is acting on behalf of you. Kung ano ang desisyon mo, kung ano ang gusto mong mangyari, i-strike mo. Kung gusto mong mag-request ng removal, yun ang gagawin nila, i-re-review nila. At kung valid yung claim mo, i-take down nga nila at i-strike yung channel mo. Bobo talaga to eh. Ito yung sample, no? Hi, Senate of the Philippines. Another YouTube channel noticed their content in a video you uploaded. Your video, Committee on Public Order and Dangerous Drugs, May 7, 2024. Their video, Robin Padilla nagdrama na naman, Duterte nilaglag pa protector ng mga artista. Their channel, Gossip Central. Imagine, dito pa lang nagpapakita na may loophole na itong copyright strike na ginagawa, copyright matches na ginagawa ng YouTube ay hindi talaga maganda yung sistema nila. Hindi pa maganda. Kasi ang nag-aaklang dito, AI to eh. Automatic to.
So, sabi dito, if you use other channels content without permission, you may ask YouTube to remove your video. You may ask YouTube. Makikiusap ka sa YouTube para tanggalin yung video na sa inaakala mo ay ginamit ng ibang content creator. Huwag kang tanga. Apakatanga mo eh. Oh, maliwanag oh. Dito pa lang basag ka na eh. They may ask YouTube to remove your video. Nakikiusap sila sa YouTube. Oh, YouTube, may gumamit sa video ko. Pwede mo bang i-review? At kung pasok siya sa copyright infringement, pwede mo bang pakitanggal? Hindi yung sinasabing ni baklang kriminal na YouTube ang nag-utos sa kanya, nagsabi sa kanya para i-strike yung channel ni Kayo. The channel has provided its email blah blah blah. Sunod. Dito tayo sa request video removal. Yan ang makikita mo dito. Yan ang makikita mo dito. Oh, yan. Sabi dito, video requested for removal. Remember that not all copyrighted content is eligible for removal. Some videos are protected by fair use and similar laws. So, i-add mo dito yung video. Ayan. Sasabihin dito naman banda kung saan na-infringe yung video. Dito naman yung copyright. Dito naman yung copyright owner. Pwede mong ilagay yan. Myself, company, organization, etc. etc. At lalagay din yung email dito. Yan. I-blur natin yan ha. Ngayon, dito tayo sa mas maganda. Sabi dito, merong option. Merong option. Hindi basta-basta magtanggal o magpa-remove ka ng video. May option. Kung maawain ka, gamitin mo to. Scheduled, send a 7-day notice. Ito, ang 7-day notice. Once the request is validated, YouTube gives the uploader 7 days to remove the video and avoid a copyright strike. If they don't, the video is removed after 7 days. So, ibig sabihin yan, meron ka pang 1 week. Hoy, Kayo, ginamit mo yung video ko. Pwede mo bang pakitanggal? Meron ka lang 7 days. Kung hindi mo tatanggalin within 7 days, ay may strike yung channel mo. Yan ang sasabihin sa'yo ni YouTube. Ngayon naman, itong standard request removal, eto automatic to. Kapag ka na-validate ni YouTube na copyrighted nga at hindi pasok sa fair use yung video na ginamit mo ng ibang content creator, automatic yan. Madedelete ka agad yung video, tapos strike agad. Walang eme. But, pwede ka pa rin mag-appeal. So, pwede ka ding maglagay dito ng prevent future copies of this content for appearing on YouTube. Clinic mo ba ito, Meluyap? Tapos dito sa legal agreement, eto na. I have a good faith belief that the use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law. Siyempre, kiklik mo lahat yan. I-click mo lahat to eh. I-click mo yan. The information is in this notification is accurate and under penalty of perjury. I am the owner of an agent authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed. I understand that abuse of this tool, such as submitting a removal request for content I do not own, may result in termination of my YouTube account. Make sure your signature contains all your full legal name, which is usually first name, blah, 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 blah. YouTube won't be able to process your request without this info. Hala ka. Pwedeng ma-terminate ang channel mo kung mapapatunayan na yung claim mo pala sa copyright ay false o nagke-claiman ka lang dahil bitter ka lang. Alam mo, napanood ko yung sulat ni Kayo at alam mo na kung ano ang mangyayari sa channel mo, bakla ka, kung papanigan si Kayo sa kanyang appeal.
Simple lang. Mateterminate ang channel mo. Kaway-kaway. Start to zero. Ano? Tapos, i-flex pa kaya ni Rapi Tulfo yung bago mong channel? Ha? Wala na ngang nanunood, mateterminate pa. Ay, nakakaawa ka naman. So, yun lang. Bye-bye.